Tahimik ang gabi, nilalamon ng hamog ang lupa. Sa gitna ng lumang damuhan, may isang parol na nakalambitin sa sanga ng punong tuyot. Matagal ng patay, ngunit biglang nagliyab ang liwanag nito, tila may sariling buhay. Napatingin si Mario, nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi niya mapigilang lumapit. Habang papalapit siya, lumalakas ang sindiwa ng parol, at sa ilalim ng malamlam nitong liwanag, unti-unting lumitaw ang mga anino ng mga tao, mapuputla, walang mukha, parang mga usok na hugis tao na dahan-dahang gumagalaw. Isa-isang naglakad sa paligid ni Mario, tila may hinahanap na hindi may paliwanag. Pinilit niyang umatras, ngunit sumabit ang paa niya sa ugat ng puno. Naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat, ginising ang takot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang nilingon, at sa harap niya, nakita niya ang sariling anyo, maputla, walang mukha, kasama ng mga multo na unti-unting pumapalibot. Pumipintig ang puso niya, ngunit wala siyang magawa. Unti-unti siyang hinihila ng mga anino papalayo sa liwanag, palalim ng palalim sa dilim. Sa huling sandali, napansin niyang ang parol ay muling namatay. Iniwan siyang nakalutang, kasama ng mga bagong anino, tahimik na sumasabay sa walang katapusang prosesyon ng mga nilimot ng gabi.